April 29, 2023 ay naipublish na natin ang kwento tungkol sa naging kontrobersyal na skandal na kinasangkutan ng mga sikat na modelo na si Denise Cornejo at aktor at TV host na si Vong Navarro. Sa unang bahagi ay inilahad natin ang mga nangyari base na rin sa ibinatong paratang ng isa't isa. Para po mas maintindihan ang mga pangyayari ay inaanyayahan ko po na panoorin ang ating part 1. Ang link po ay aking inilagay sa comment section para po mas madali nyo pong makita. Sa nasabing video ay mapapanood nyo ang mga pangyayari base na rin sa mga salaysay ng mga sangkot at ganun din ang ginawang imbestigasyon ng mga otoridad at NBI. Nagsimula ang issue noong January 22, 2014 nang dalhin ng grupo ni Denise Cornejo at Cedric Lee ang puro pasa at bugbog saradong si Vong Navarro sa Southern Police District sa Bonifacio Global City. Ayon sa dokumento ng complaint na isinumite doon ng grupo ni Cornejo, ay pinagtangkaan siyang gahasain ni Vong Navarro sa loob ng kanyang condominium sa Forbes Wood Heights, Bonifacio Global City. Subalit bago pa man ito magawa ang pakay, ay dumating ang mga kaibigan nito na sila Cedric Lee at iba pa na siyang nambugbog sa aktor at nagdala sa presinto bilang bahagi umano ng citizen arrest. January 24, 2014 ay naglabas ng pahayag ang kampo ni Vong Navarro. Ayon sa kanyang manager na si Director Chito Ronyo ay biktima ang aktor ng extortion at nasa ospital ito at sumasailalim sa operasyon dahil sa mga natamong injuries. At doon na nga nagsimula ang legal battle sa pagitan ng grupo ni Denise Cornejo at ng aktor na si Vong Navarro. Makalipas ang isang dekadang legal battle ay nagkaroon na ng desisyon ang hukuman. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Matatandaang noong January 28, 2014 ay nag-file ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice ng kasong may kinalaman sa pananakit at pangingikil ng modelo na si Denise Cornejo, Cedric Lee, Bernice Lee, Ferdinand Guerrero, Simeon Zimmer Ras at alias Mike ng Pera sa aktor na si Vong Navarro. Kabilang sa nasabing complaint ay ang serious illegal detention, physical injuries, grave threats, grave coercion, unlawful arrest at pananakot na isa sa publiko ang nangyari kung hindi ito magbabayad sa kanila ng malaking halaga. Kinabukasan January 29, 2014 ay ang modelo naman na si Denise Cornejo ang nag-file ng reklamong panggagahasa sa aktor sa unang pagkakataon. Noong February 27, 2014 ay muling nagsampa si Cornejo ng kasong panggagahasa laban kay Vong Navarro sa pangalawang pagkakataon. April 10, 2014 ay binasura ng Department of Justice ang unang reklamo ni Cornejo dahil sa pabago-bago nitong salaysay at ayon din sa DOJ ay imposible na walang makarinig dito sa ginawa nitong pagsisigaw at pagtatakbo sa lobby ng isang malaking kondominyo. April 11, 2014 ay naglabas naman ang Taguig Regional Trial Court Branch 271 ng warrant of arrest laban kila Cedric Lee, Denise Cornejo at 6 pa sa kasong serious illegal detention, panghingikil at pananakit na isinampa ni Vong Navarro. Si Cedric Lee at Simeon Ras ay naaresto sa Samar noong April 26, 2014. Samantalang kusang loob naman na sumuko sa Philippine National Police si Cornejo noong May 5, 2014, kasabay ng pag-file nito ng petition for bail dahil sa ang kasong isinampa laban sa kanya na serious illegal detention ay hindi bailable. July 11, 2014 ay muling ibinasura ng Taguig Prosecutor's Office ang ikalawang reklamo ni Denise na panggagahasa kay Vong Navarro. August 6, 2014 ay inilipat si Cedric Lee at Simeon Ras sa Camp Bagong Diwa, Taguig matapos na mamalagi ang mga ito sa kustodiya ng NBI. Samantalang ang petisyon naman ni Cornejo para itigil ang paglipat sa kanya sa City Jail
matapos na mamalagi sa kustudiya ng Criminal Investigation Group sa Camp Crame, ay dininay ng Taguig Regional Trial Court. September 14, 2014, ay pinayagan ng Taguig Regional Trial Court sila Cedric Lee, Simeon Ras at Denise Cornejo para makapag-post ng bail at sila ay pansamantalang nakalaya noong September 16, 2014. Matapos na makapag-bail ng halagang 500 pesos bawat isa. Pagkalaya ay agad na dumulog si Denise Cornejo sa tanggapan ng Commission on Human Rights para humingi ng tulong sa ibinasurang kaso ng panggagahasa na isinampa niya laban kay Vong Navarro. October 16, 2015, sa pangatlong pagkakataon ay muling nag-file si Denise Cornejo ng kasong panggagahasa laban pa rin sa aktor na si Vong Navarro. Subalit ang nasabing reklamo ay muling ibinasura ng Prosecutor General noong September 6, 2017. July 21, 2022 ay nagbago ang ihip ng hangin. Dahil ni-reverse ng Court of Appeals 14th Division ang resolution ng Department of Justice noong 2018 at 2020 sa ginawang pagbasura sa reklamo ni Denise Cornejo laban kay Vong Navarro. At inatasan nito ang City Prosecutor of Taguig City para magsampa ng kasong pagkagahasa laban sa TV host at aktor na si Vong Navarro. September 20, 2022 ay kusang loob na sumuko si Vong Navarro sa National Bureau of Investigation. Matapos na maglabas ang Taguig Regional Trial Court ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa kabila ng pagkakaaresto kay Navarro ay binasura naman ng Court of Appeals ang motion to dismiss sa kasong serious illegal detention na isinampa nito sa kampo ni Cornejo. Kasunod nito ay pinayagan naman ang Taguig Regional Trial Court Branch 69 na pansamantalang makalaya ang aktor matapos na makapagpiyansa ng 1 milyon. February 8, 2023, kasabay ng muling pagbabalik ni Vong Navarro sa It's Showtime, ay ibinasura ng mataas na hukuman o Supreme Court ang kasong panggagahasa na isinampa laban sa kanya dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya at kadahilanan. Ayon sa Supreme Court ay nagkamali ang Court of Appeals sa ginawa nitong pag-utos sa Department of Justice na muling buksan ang kasong panggagahasa dahil sa inconsistencies ni Cornejo. May 2, 2024, matapos ang isang dekadang labanang legal, ay naglabas na ng hatol ang mababang hukuman ng Taguig. Ayon sa 94 pages na decision ng Taguig Regional Trial Court Branch 153 ay napatunayan na sila Cedric Lee, Simeon Ras, Ferdinand Guerrero at Denise Cornejo ay nagkasala sa kasong tulong-tulong na pananakit, pagkulong at planong pangingikil sa aktor na si Vong Navarro. Sila ay hinatulan ng reklusyon perpetua o hindi bababa sa 40 taon na pagkakakulong at inatasan din silang magbayad ng sapat na halaga para sa pinsala na kanilang naidulot kay Vong Navarro. Si Simeon Ras ay agad na iniutos na dalhin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa at si Denise Cornejo naman ay agad ding idinala sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Samantala ay kusang loob naman na sumuko si Cedric Lee sa NBI na siyang nagdala sa kanya sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Samantala, si Ferdinand Guerrero naman ay patuloy pa rin na naging mailap sa batas. Sa kabila ng pagkakakulong ng mga ito ay may tsansa pa sila para magsumiti ng apela sa Court of Appeals. Nagpasalamat naman ang kampo ni Vong Navarro dahil makalipas ang 1 dekada ay nagkaroon ng hustisya ang sinapit nito. Nagpasalamat din ito sa kanyang mga tagahanga at mga taong sumuporta sa kanya mula simula hanggang sa kasalukuyan. Itong pagkakataon na to para po magpasalamat. Of course, maraming salamat Lord. Dahil lagi ka nakagabay sa akin. Sa rami ng pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Ikaw ang naging sentro ko. At napakatotoo mo. Kaya maraming salamat. Naging usap-usapan naman ang inilabas na larawan o mugshot ng modelong si Denise Cornejo dahil sa malayong-malayo ang itsura nito sa dating sopistikada,
Maganda at punong-puno ng confident na modelong humaharap noon sa mga interviews at taas noong sinasabi na siya ang biktima. Ipakita na awang-awa ko sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta sa tao, lalo na sa'yo. At wala akong laban-laban dahil alam ko marami kang napasayang tao, magaling kang artista, idoli kita, pero sa mata ng prinsipyo, ang mali ay mananatiling mali at hindi mananalong kasamaan sa kabutihan. Yun lang po at marami naman ang di makapaniwala na nagawa ito ni Cornejo. Maliban kasi sa ang kinitong kagandahan, si Denise ay isa ding negosyante at nagmamay-ari ng Dark Closet International. Madalas din itong lumabas sa mga commercial ng iba't ibang beauty brands, eyewear, insurance, BDO, smart communication, Jollibee at Shakey's Pizza. Minsan niya ding nirepresent ang ating bansa sa International Modeling Contest na ginawa ng Mary Kay noong 2013. Naging bahagi din ito ng sikat na international label na Forever 21 at lumabas sa mga sikat na teleserye na Honesto, Dugong Buhay at sa Lovers in Paris noong 2009. Liban dito ay nagtapos din ito ng kursong Hotel and Restaurant Management sa La Salle College sa Antipolo. Kaya naman marami sa mga nakakakalala dito ang nanghihinayang dahil sa naging kapalaran ng batang modelo. Salamat! may mga anak kang lalaki. May mga kapatid kang babae. May mga anak mo lalaki, anong ituturo mo sa kanila? Ano ipapamala mo sa kanila? Yung mali? Habang buhay mo nadalin yan. Hindi to haka-haka lang. Isusugal ang pangalan ko sa sensitibong paraan. Po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po akong muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.